Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinion itong post ni Kipi Chu tungkol ito kay Eden Santos na nagbato ng napakahirap na tanong kay E.S. Bersamin. Grabe oh. Sobrang tapang ng reporter na ito. Hindi lang si Claire Castro na ang natataranta sa kanya, pati si E.S. Bersamin nahirapan. Ito, sabi ni Kipicho, Eden Santos, the gold standard in asking questions that make politicians bristle. Ibang level ka, ate girl. Natatakot ako dito kay Eden Santos. Baka mamaya bigla siyang sibakin dyan sa Malacanang press corps. Hindi na siya paatinan. Dahil sa mga grabing question niya. Masupalpal talaga ang mga tinatanong niya. Pag hindi marunong sumagot, magkadipo-dipo kung sa Bisaya. Ito, pakinggan natin. Tungkol ito sa mass resignation ng cabinet members na pwede man daw sibakin diretso. Bakit? Pinamas resignation ba? Pampapogi lang daw yun? Mga ganun ba? Okay, ito. Eden Santos po from Net25. Good afternoon po, ES. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin. Bakit nagpasubmit pa raw po ng courteous resignation? And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano. Ayan o. Di ba? Tumawa si E.S. Bersamin. Kung ako ang nasa kalagayan niya, talaga mapapailing ako. Grabing tanong. Pwede namang sibakin. Bakit? Mass resignation ba? O, di ba? Pampapogi. Grabing pagkaprangkang question. Ano? Ang galing niyang talagang ang galing niyang magbato ng question. Saludo tayo kay Miss Eden Santos. Ang rena ng tawag sa kanya. Rena ng mga journalist na walang kinikilingan, walang pinapanigan, sa totoo lamang. Dapat hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. So, humanize? Demanding a courtesy resignation is the best way of doing it. Because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. Quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may ibig sabihin nun, at the start, you do not know how this guy will perform. So that's more or less a very, hindi ko masabi kung anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo, ano na ba yun? Ano na ba yun? Nahirapan na, oh. Nahirapan na. Naman, kagad. Kagad! Wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwede, bukas pa. Wag, ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Okay? Thank you. Okay, with all due respect, dahil former Chief Justice yan, ito personal ko lang na opinion yung pagsagot ni E.S. Bersamin. Mababa,
halos walang laman. Yung sabi niya na maramdaman ka agad. Kasi ang ganda yung tanong ni Eden Santos na kung gusto ng Pangulo na gusto niya ng pagbabago, gusto niya ng better services, maramdaman, kailan mararamdaman ng mamamayan yung pagbabago ng serbisyo. Yung sabi niya, parang tinapay, mag-deliver ka ng tinapay, tikman mo kagad. I'm sorry to say this, but mababaw. I'm not satisfied sa ganong sagot. With all due respect, dahil Chief Justice yan, no? Ano pa? Yung style. Anyway, kanya-kanyang style. Ganon ang style nila dahil basically, ang Pangulo, mabait. Kaya nga, tinanong siya ni Katunying sa podcast interview na, sobra ka daw mabait. Anong magagawa ko? Yun ang ugali ko. Hindi ko na mababago yung pagiging mabait. Dahil sa sobrang mabait, kaya ganito tayo ngayon. Kaya pati si Senator-elect Ping Lacson na aliado nila, nagsasuggest na siya, nagsasabi na, hindi pwede. Yung pure goodness and kindness is not enough. Kaya itong ginawa nila na courtesy resignation, ano lang talaga. To me, again, my personal opinion, mahinang style of leadership. Dadalawa pa lang ang alam kong sinipak, correct me if I'm wrong, DNR at saka Soldier. Kung ako yun, tawagin ko lang sila. Kausapin. Kung gusto nila na hindi mapahiya, kausapin lang, tatanggalin kita. Kailang hindi ko i-announce. Kailang pwede, ikaw nang mag-announce na you are leaving for health reasons, you are leaving. O di, hindi rin siya napapahiya. At least kinausap. I don't know. Pangatlo, I don't know kung natanggal na ba yung Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Baka yun ang pangatlo. Nababasa ko lang sa mga post ni Kipicho. To me, yun ang style na may dating astig. Kailan itong style na mass resignation? I'm sorry, but agree ako doon sa punto ni Eden Santos na pampapogi para lalabas na, oy, tumapang ng Pangulo, oy, ang ganda na. Ako nga, nung unang i-announce ito, napasaludo ako, napapalakpak ako, napabilib ako sa Pangulo. But ngayon na, dadalawa o tatatlo lang tinanggal, wala na. Papugi lang talaga. So, mabuhay ka, Miss Eden Santos. Sana hindi ka tatanggalan, hindi ka nila sisibakin o pagbawalan sa Malacanang press corps. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano po ni ang balay nga kawayan lang kinahanglan og tabang. Ayo, Dayon sa among balay, nakawayan ra. mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay. Kawayan ra nga atop. Daudan na diyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duhara mo. Oo. Wa mo anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala po mo anak. Mhm. So, muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Oo. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi.
O karon unsay imong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako prinsen. Salamat sa Ginoo nga Mm. magatan-aw sa video. Salamat pod og Mm. makabalay mi nga kung ambot Oo. Nan. Oo. kung wala ang kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. Mm. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo. Manguha na mo og kahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.